Illegal para sa mga kapatid nating Muslim na lalaki na magkaroon ng mahigit sa isang asawa na kung tawagin, duwaya. Hiyawan ang maririnig nung pumasok sa venue ang tatlong ito. Ang dalawang babae na parehong nakasuot ng magarbong puting gown, parehong ikakasal sa iisang lalaki. Pinahihintulutan ito ng kanilang relihiyon at tradisyon. Pero pare-pareho rin bang ito ang ibinubulong kaya ng kanilang mga puso? Ang mga bagong kasal, tiga Matalam, Cotabato sa Mindanao, nag-isang dibdib alinsunod sa tradisyon ng Islam. Ang groom, ang 21 anyos na si Abdul, hindi niya tunay na pangalan. Habang ang kanyang mga bride, sina Fatima at Samina, hindi nila mga tunay na pangalan. Ang tawag sa seremonya ng kanilang kasal, kung saan tila naghati sa iisang groom ang dalawang bride, duwaya. Ito yung pinahihintulutan ng Islam na magkaroon ng higit sa isang asawa, ang isang Muslim na lalaki, provided po that yung husband can deal with equal companionship and just treatment doon sa kanyang mga asawa. Sa kasalukuyan, sina Fatima at Samina nakatira pa muna sa kani-kanilang mga tahanan. Kapag desisyon po ako na mag-schedule na lang po sa kanila, tag 3 days po sa kanilang dalawa. Itong Huwebes, nakaschedule si Fatima na matulog sa bahay ni Abdul, ang bagong kasal. Sinimula ng araw sa paglilinis ng bahay. Sunod na niluto ni Fatima ang mga pinamalengke ng kanyang mister. Ako po yung nagabili ng mga ricados. Sila na po yung bahala magluto. Marunong po siya sa gawaing pangkalahatan po. Mahalaga po. Pagkatapos man ng halian, gumayak na si Abdul para bisitahin naman ang isa pa niyang misis, si Samina. Yung araw na yon, nag-ayos naman sila ng kanilang mga paninda. Tumutulong po siya sa akin sa mga gawaing bahay. Always niya rin po hinihilot yung likod ko kasi syempre masakit po. Ang kwento ng kanilang pag-ibig nagsimula taong 2018 nung nag-cruise ang landas ni Abdul at Fatima sa eskwela. Kaklase po ma'am. Kaibigan ko rin po yung kaibigan niya. Nung time po na yun, ma'am, may kanduli po sa amin yung ginagawa po pag may patay. Gusto ko na tumulong ka sa amin. Pumayag din po siya. Minsan po tinutulungan niya po gumawa ng assignment at saka work sa school. Caring at saka yun na rin ma'am, maganda. That time po, nagwapuhan po ako sa kanya and cute din po siya. Kinalaunan, naging magkarelasyon na sila. Pero makalipas ang 2 taon, Nag-break po kami nung 2020. Dahil po sa kadahilan ng babaero din. Nag-send po ng picture yung girl. Nalaman ko po na pumunta po siya doon sa ex niya. Yun po, hiwalayan ko na lang po siya. Hindi naman po nagtagal sa akin yun. Kasi po mas mahal ko pa rin po si Sabi ko, ligawan mo muna yung pamilya ko. Ginawa niya rin po yung sinabi ko. After nun, sinagot ko na rin po siya. Parang buo po yung araw ko po pag nakikita ko po siya. After nun po, hindi na po kami naghiwalay. Nangako po ako sa kanya na hindi ko na po siya lulukuhin ulit. pero nito lang nakaraang taon, si Abdul muli raw natukso. Palihim na pala siyang umibig sa isa pang babae, si Samina. Nagkakilala po kami nung kinasal po yung pinsan niya. Pinairam ko po siya ng payon ma'am kasi umuulan po nung time na yun. Nabaitan po ako sa kanya. Wala po akong intensyon na maging kami. Kasi as a friend lang po talaga din. Tumagal po ng tumagal yung pag-uusap namin sa chat. Parang naulog na rin po yung love ko sa kanya. Nanligaw po ako sa kanya nung time na yun. Hanggang ang namumuong pagtitinginan ni Abdul at Samina nakarating sa nobya ni Abdul na si Fatima. May nag-chat po sa akin na, hindi ka ba niluloko ng jowa mo? May gisend po sila sa akin. Yung picture po nila, i-ask ko po siya na, totoo ba to? Nagsabi din siya sa akin na, wala, ano lang yan, ganito, ganyan. Si Samina, wala rin daw kaalam-alam noon na committed na pala si Abdul sa iba. Nung naniligaw po siya, ang akala ko po is ako lang kasi always naman po siya nag-update. Nung nalaman ko na may iba siyang jowa, nakipaghiwalay na ako. Nakonsensya rin po ako. Nanloko po ako ng isang tao. 2 pala ma'am.
Ngunit ang kanilang love triangle mas lalong naging komplikado nang si Samina may ipinagtapat. Noong October po, nalaman ko po na buntis ako. Kinausap ko po siya kung anong gagawin namin. Nabigla lang ako, tsaka kinabahan ma. Nagsisisi po. Kasi po nag-aaral pa po ako. Hindi ko rin po alam ang gagawin ko kasi wala pa akong isip about sa pag-aasawa. In Islam po kasi, if buntis po yung babae, kailangan po talagang pakasalan para maging halal po yung baby. Yung pagpapakasal after committing zina or yung sexual intercourse prior to valid marriage, hindi po ito obligado doon sa dalawang nagkasala. Ang penalized po sa Sharia ay yung pagkukomit nila ng zina. Kasi hindi po pwede sa amin ang pakikipagtalik sa ibang tao or sa ibang opposite sex nang wala pang valid marriage. Kailangan muna nilang mag-repent, pinahihintulutan ng batas na magpakasal sila on their free will during the pregnancy para maging lehitimong anak yung bata. Nung nalaman ko po yun, ma'am, masakit. Sabi ko, bakit ganito? Bakit sa iba? Bakit hindi sa akin? Dapat ako yun. Alam na po yan na mahal ko po yan siya, ma'am. Hindi ko siya kaya mawala, ma'am. Ayaw ko po talaga na magduwaya po. Mahirap po talaga pag may duwaya ka. Kasi po, nahati po talaga yung oras nung lalaki sa ibang babae. May dalawa po na choice na binigay sa akin. Pag hindi po ako papayag, nakita po kami ng matatanda, may penalty po ako. 100K plus po. Pumayag na po ako. Yung pagpapataw po ng mga penalties or consequences ng mga elders ay para din pong ma-minimize yung possible na magiging chaos or makakreate ng redo dun sa both parties. Kaya sina Abdul, Fatima at Samina sumailalim sa tradisyon na kung tawagin, duwaya. Ito ay isang obligasyon natin na to save yung mga kababayan. Save doon sa immoralidad. Sabi sa Article 27 ng PD 1083, the Muslim husband may have more than one wife, but not more than 4 at a time, provided that the husband can deal with them with equal companionship and just treatment. Kailangan po niya mag-provide ng support sa kanyang mga asawa. Para naman sa mga lalaking Muslim, ang duwaya ay amana, hindi pribilehiyo. Hindi ito dapat gamitin solusyon sa sariling pagkakasala o irresponsibilidad. Sa kababaihan ay malaya silang pumili ng kanilang mapapangasawa. Kung tayo ay sa palagay natin na oppress o napipilitan, humingi tayo ng tulong sa ating pamilya, sa ating mga scholar, at silang mga merong sa institusyon na makapagbigay ng tulong sa atin. Sa ngayon, aminado si Fatima na malamig pa rin ang pakikitungo niya kay Samina. Galit din po ako sa kanya. Nalaman niya rin po may jowa yung boy. Bakit niya pinatulan? Bago ko lang din po talaga nalaman. Sakit din po na medyo nakakagulat kasi akala ko ako lang din. May galit po ako kasi ang sabi niya ako lang ang pakasalan pero naging dalawa man pala. Iniisip ko na lang po na para po sa baby po. Kaya po tinanggap ko na lang po na 3 kami sa relasyon. Ang tatlo, nagharap-harap. Sana wag mo nang ulitin yung mga ginawa mo at sana matuto ka rin sa mga ginawa mo. First of all, tinago mo yan sa atin, pare. When I stalked the girl, I saw the pictures. Then sana, please, maging fair ka sa mga asawa mo. Huwag ka lang dumagdag. Hindi ko masasabi na agad-agad na mapapatawad po. Pero darating din po yung araw na mabago din po yung isip ko na baka mapatawad din kita. Pero hindi pa sa ngayon. Sorry kung nagawa namin ito lahat. Sana mapatawad mo kaming dalawa. Alagaan mo yung baby nyo ng maayos at maging mabuti kang ina. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Hanggang dito na lang to, hindi na to mauulit. Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko at hanggang doon na lang talaga yun. Sana magkasundo kayong dalawa. Kasi pag-asa tranquility part, no? Yung dapat nandun ng peace of mind. Una po ay mapanatili po yun, ay may bigyan mo yung sursena sa babae. Pangalawa, yung pag-uusap. Pangatlo, strong fit. Pinag-iisa sila ng tradisyon. Sana sa pag-usad ng panahon, pare-pareho ring katapatan ang ititibok ng kanilang mga puso. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw, la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din.
Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Kakampi natin ng Diyos. Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.